Habang tinatahak ko ang kalsada na to ay may nakita akong rider at mga kasama na to na nakatigil sa gilid. Mukhang nasiraan. Kinamusta ko kung ano naging problema. Ang sabi, konti lang kasi nakarga nilang gas. Baka nga dahil sa sobrang taas ng gas ngayon, hindi na makapagpakarga na maayos ang mga tao. At baka maaaring natuyuan na nga sila. Medyo malayo pa naman ang gas station sa lugar na yon. Pero biglang nagbago ang pangyayari. Kasi imbes na ako ang tumulong sa kanila, sila pa ang tumulong sa akin. Ito ang nangyari dyan. Meron na lang tayo naramdaman dito na parang sinunok yung motor. At sa mga oras na to, kahit anong gas ko sa kanya, ay hindi na pumapasok yung gas niya. Nawala na siya talaga ng power dito. At ang buong akala ko ay nag-shutdown lang yung engine niya. Kasi minsan nangyari na sa akin to, pero kapag kini-kickstart ay nagiging okay naman siya. Pero dito, meron ako napansin na rider dito at mga kasama niya nakahinto sa gilid. Hinintuan natin siya para tanungin kung ano ba nangyari sa kanyang motor at aalokin nga natin siya ng tulong. Pero ganito ang nangyari sa amin. Nangyari? Ano yun? Bakit? Konti lang po yung gas ha? Ano? Konti lang po yung gas natin. Wala ng gas? Mahal pa naman ang gas ngayon, oh. Saan ba kayo papunta? Northville po. Ha? Northville. Northville? Malayo pa naman gasan dito. Magkano kinarga nyo sa gas nyo? Isang dalaw po. Ito, kinarga ko ano lang eh, 200. Ayaw lang umandar eh. Oh. Oh. Naubusan na rin yata ako ng gas ah. Oh. Pero na-under ka pa? Baka yung sa akin hindi na ma-under eh. Oh. Ba't kaya? Ayaw mandar. Nasiraan yata ako. Kaya niya? Kailangan dalawa dito, no? Dito ay ginawa na lang nila ng paraan at nag-decide na nga lang sila na itulak na nga lang daw nila yung ating motor. Pero napansin ko na parang hirap sila sa pagtulak dahil unang-una malaki ang ating motor at medyo may kabigatan. At habang sinusubukan nilang itulak yung motor ay meron na namang isang good Samaritan ang lumapit sa amin at nag-alok ng tulong na itulak. Dahil napansin niya na hindi nga raw kaya nung isa itulak yung motor kaya siya na raw ang tutulak nito. Isa sa masasabi ko na mahirap masiraan sa lugar na to, ito yung tinatawag na mega dike. Madalang ang kabahayan dito. Kaya sobrang pasalamat ako at merong mga riders na mga tumulong sa akin. Mahaba ang kalsada na to at talagang wala kang sisilungan dito. Kaya sobrang thankful ako sa mga riders at kaibigan natin na huminto para alalayan ako at dalhin ako sa gas station. Ito? Tay, kargahan mo na yan. Boss, pa full tank yun sa kanya. Full tank mo na yan. Salamat ulit. Thank you ah. I-full tank niya po. Full tank po. Oh, full tank mo po. Ayun, tumulong sa atin. Anong gas mo? Bibad. Ayan. Full tank mo brother para marami siya pang biyahe. Yun oh. Tol, salamat sa pagtulong sa akin ha. Thank you. Meron pong motor shop dun eh. Di bali, meron naman dito, papadala ko na lang sa kasama ko to, papakuha ko na lang. 9 liters oh, tinan mo. 9 liters na lang halos yung gas natin, no? Sobrang mahal. Gawin mo 10 liters, kaya pa kaya 10 liters? Okay na pa? Ay, tinan mo raw. Okay na. Tol, thank you ah. Salamat. Ako nang bahala dyan, 862. Ano pangalan mo brother? Jobet po. Jobel? Jobet. Jobet. Thank you Jobet ah. So, nagkarga naman ako kanina. Hindi ko alam ba't huminto siya bigla. Parang para siyang nalunod.
Thank you, Jobet ah. Hindi mo yan, kargaan mo yan. Lagyan natin ng gas. Kuya, pakargaan niya rin sila. Thank you tol ha, sa tulong niya. Tol, thank you ha. Full tank mo. Ako bahala. Kanina wala na raw din silang gas eh. Sige, full tank mo. Yun na tol. Ako na bahala rito. Thank you ha, thank you. Tol, tabi mo na to, panggas mo. Panggas mo po. Sila. Salamat sa inyo. Tingin ko na yung kasama ko rin. Okay na ako dito. Pahinga muna si Megumi guys. Hey! Buti na lang. Dumating sila. Kundi, malayo na ito lang. Ingat ha. Ingat.